Hello Kathden fans! So legit ito ha. Binati pala ni Sir Alden, no? Ang isa sa mga team members or glam team members ni Ma'am Catherine sa kanyang birthday na si Ma'am Bupiap nga, no? Sabi ni Sir Renato dito, nag-chat sa akin kagabi. Maraming salamat at shout out kay Sir Renato, no? Nasa Canada ngayon mga kasus, no? Sabi niya, "Hi Dennis, katapos ko lang tumawag kay Bupiap via video call kasi birthday niya ngayon. Guess what? Kung sino pa tumawag sa kanya bukod sa akin? Si Alden, no? Direct from Italy, no? At kita ko video call yung mga bisita ni Boop, si Catherine, and we casually talk with Kath. Tapos simple hi and little chit chat." So maraming salamat Sir Renato, no? Sa iyong ayuda sa iyong ayuda na parating updated din Sir Renato na solid na Kath din nito ni si Sir Renato. I really appreciate your update, Sir Ren, no? Talagang scoop ito, no? Kumbaga pa showbiz, mga Kathdenatic insider, mga kasombrero. So maraming salamat po, Sir Renato. And si Sir Alden kasi madali siyang mahalin and siya kasi mismo generous, no? Kung kaya hindi pwedeng iset aside niya yung pinagsamahan ng mga glam team ni Kath. And of course, si Kath mga customers during sa Hello Love Goodbye pa, no? Yung mga solid talaga na team members o glam team ni Kath since Hello Love Goodbye and then Hello Love Again mga customers. So, nade-develop kasi yung friendship doon eh, no? Kapag parati kayo magkasama and knowing, no, yung Hello Love Again talagang pumalo sa takilya. So, sa shoot and so on mga customers, kung kaya hindi mo masasabing set aside yung ganong relationship or experience or kung pa memories ba, no, na magkasama sila together. So sa black screening and so madami mga kasambreros na kung pa reasons na hindi dapat kinakalimutan ng ganitong uri ng friendship mga kasambreros kasi dati pa, no, at saka hanggang ngayon. So maraming salamat sa Renato, no, sa iyong paayuda. Talagang I really appreciate it, no, Sir Renato. And then kahapon nag-drop ng dito muna. So yung White Flower, meron pala silang mga behind the scenes. Shout out kay Ma'am Jam na nag-post sa kanyang Instagram story ng mga behind the scenes nila, no, doon sa sa shoot mga kasambreros. So meron siya dito aso. Meron siya dito yung of course na yung White Flower mga kasambreros. So proud of our team for this campaign. So ang kulit, no? Tapos sila mga kulitan moments mga kasambreros. Harangan ba naman mukha ko? Sabi dito ng isa mga kasambreros. So sobrang cute niya. So sobrang kulit lang ni Sir Alden mga kasambreros. And then so yun, marami silang mga pictures. Tapos si Sir Alden naman ay dito nag-post din, no, ng kanyang Vivo nung kasama nga si Ma'am Ann, si Ma'am Marian at saka si Ma'am May Mendoza. So ito, yung magkasama si Ma'am May Mendoza at saka si Alden, part kasi ito ng kontrata nila, no, sa Vivo mga kasambreros. So this is merely for work lamang, trabaho mga kasambreros, at saka hindi ng dito na kung anumang mga relationship mga kasambreros. Kasi nga ay may asawa na, no, si Sir Arjo Atayde. So hindi porke nagsama sa isang dito sa isang endorsement ay meron na agad kumaga pa intimate na relationship mga kasambreros. So wala pong ganun kasi si Sir Alden ay kay Ma'am Catherine lamang mga kasambreros. So ang Vivo ito yung parang vinlog din natin naman nakaraang linggo, tapos ngayon lang nila pinost mga kasambreros, no? Matagal na itong ginawa mga kasambreros. So ngayon lang nila pinost or ngayon lang pinost ng Vivo kasi nga nakaschedule siya mga kasambreros. Tapos si Sir Alden ay nagbike para siya doon, no, sa Italy mga kasas, Tuscan, Italy. So dinala pala niya yung bike niya mga kasambreros doon, grabe. So talagang hindi pinalagpas si Sir Alden yung kanyang yung dito, yung pagbabike kahit sa ibang bansa sa Italy mga kaso. Ang cute, no? Grabe ang kulit ng ginawa ni Sir Alden dito. So sabi na feature pa siya sa GMA kagabi, no? Sa Sparkle GMA Artist Center. Sabi niya ito, "Dream Ride Unlocked, Alden Richards pedals through the stunning views of Tuscany," pala hindi Tuscan, Tuscany, Italy, and we're all living for it. So yun yung post sa TikTok kagabi ng Sparkle GMA Artist Center mga kasambreros. Ang kulit lang kasi kahit dun sa ibang bansa
dinala pala niya yung ano, yung dito, Tuscan San Tanvenili Infal, Tuscana, Italy. So, ito pala to siya mga kasambreros. So, grabe no, ang ganda ng view dito mga kasambreros. Talagang presko lang siya. Parang, dito, parang C5 lang din sa Laguna o na parang ano siya, na kasi walang mga traffic. Purely ano lang talaga siya, purely mga kahoy. so ang lupit na, ang sobrang ano niya, sobrang masayanan habang nagbabike mga kasambreros, kasi ito yung gusto niya, parang tahimik na walang traffic. So ang kanyang girlfriend ay ang kanyang ano lang, kanyang bike mga kasambreros. And then ito, so part ng Instagram story niya, no, naka-gray siya kahapon, terno, tsaka yung logo ng Ferrari na horse nga, no, or kabayo mga kasambreros sa kanyang likod na kulay black mga kasambreros. So ang kulit, no, ang kulit, nakaterno si Phenomenal Box Office King. Nakaterno siya na ano, na gray mga kasambreros, yung kanyang sweater at saka yung kanyang pants mga kasambreros. So ito yung logo kasi ng Ferrari, no, yung kabayo mga kasambreros. So ang cute at ang kulit lang mga kasambreros, no. And then ito, so part din ng kanyang Instagram story, itong tawag dito, aso, no, truffle dog. So ang cute niya mga kasambreros, siguro sa Italy ito. Nakita niya siguro, or picture na nakita niya, tapos na dumidila at saka parang yung ano, parang dumidila yung aso mga kasambreros. So pati aso ay dumidila na rin kasi nahawa na sa kanya. Nahawa na sa kanyang ano, kanyang trend mga kasambreros. Hindi, joke lang po. So yun siguro yung iniisip niya, no, na pati aso ayan sumama na rin sa trend mga kasambreros. And then ito, so part na kanyang Instagram story, no, yung dito, yung Stars on the Floor na parang ano, parang teaser mga kasambreros. Pero part pa ito nung ano, nung last week nila, tapos nagkaroon sila ng parang konting recap mga kasambreros, yung Tatak Pinoy Folk Collab mga kasambreros, no, sa Stars on the Floor. So actually maraming ganap, no, ang cast din, si Ma'am Catherine wala pang gaanong na-post, pero si Sir Alden talagang ano, ang dami niyang ganap mga kasambreros, no. Abang-abang pa tayo sa mga kaganapan niya mga kasambreros. So in the meantime, yan lang ano sa ating Captain item. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 14, no, 2025, Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title po, Taga-aliw natin. 2 Corinthians 1:3-4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Aliw mga kasambreros, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Napakaganda nito mga kasambreros. Alam kong lahat tayo ngayon na nakakaranas ng discomfort, yung awkwardness, yung pagiging dismayado, no, kasi kaliwat kanan ang bad news mga kasambreros. Alam kong busy din ang lahat sa pagkikinig ng balita, panonood ng balita mga kasambreros. And minsan, no, yung ating ulo ay naguguluhan, talagang may problema na nga tayo sa ating tahanan, may problema pa sa mga balita, may problema pa sa gobyerno, and so on mga kasambreros. So maaring late ko na po ito mga kasambreros, pero kaliwat kanan po ang nagrarally at nagpoprotesta. Ngayon po ay ginawa ko itong vlog na ito, September 12, no, 2025 mga kasambreros. So ang verse na ito, dalawang verses mga kasambreros, ay nag-highlight, no, ng idea, ng katotohanan, ng kung mapapagtanggap natin ng comfort, ng aliw mga kasambreros mula sa Panginoon during difficult times, so that we can offer the same comfort at saka support na rin sa mga tao sa paligid natin, especially our families, yung mga kapatiran natin sa church, and yung mga tao ba na humaharap sa the same trouble na meron tayo. Yung TikTok, alam niyo po, natutuwa ako mga kasambreros, kasi nako-connect nito yung mga taong kunwari merong acid reflux, yung mga taong merong gastritis, yung taong merong ulcer, yung taong merong anxiety, yung taong merong yung karamdaman nila. Yung may mga times naman na saya naman, no,
destinations, for example, pumunta kami sa gantong lugar, gantong destination, gantong beach, and maganda. So, yung TikTok somehow nagiging way, no, na pag-share at saka pagdadamayan ng bawat isa mga customers. For example, nandito lang yung acid reflux, no? Kasi ako po ay may acid reflux. So, nakita ko sa TikTok, marami rin pala nakaka-experience ng acid reflux or ng GERD mga customers kasi ito po yung pagpapalipas ng gutom, no? Tapos mahilig ka sa maanghang or mga maasim, for example, no? Ganun siya mga kasembreros, at saka mahilig ka sa mga soft drinks and kape mga kasembreros, especially 3-in-1. So, yun po siya. No? So, dito, parang the same comfort, the same problem, the same situation, the same troubles mga kasembreros ay nagiging way ang TikTok at saka yung Facebook Reels mga kasembreros na maisip mo, mayroon din pala silang problema kagaya sa akin. So, parang ikaw, nakaka-receive ka ng konting encouragement, nakaka-receive ka ng konting ng aliw, ng comfort mga kasembreros by using the platforms or by watching people with the same struggle, may same na problema. So, di ba, parang nakaka-amaze mga kasembreros ng Diyos din natin na ginagamit ang TikTok. So, marami rin nagsishare ng Bible verses, ng salita ng Panginoon mga kasembreros sa TikTok, no, and sa Facebook Reels and so on. So, nakakatuwa lang na alam ko na ang Diyos natin ay He's sending His comfort as well, yung kanyang aliw, yung kanyang comfort mga kasembreros using these platforms na meron tayo sa ating sa social media mga kasembreros. So, ang verse din na ito, no, 2 Corinthians chapter 1 verses 3-4 ay nagre-remind sa atin ng pagiging interconnectedness of human experiences in the importance of empathy. So, ito po siya mga kasembreros, no? You're putting yourself into shoes or into the struggles of other people. So, compassion in helping others through their struggles. When we receive comfort and solace from God, it equips us not only to navigate our own challenges, but also to be a source of strength and support for others in their times of need. So, sobrang napakahalaga nito mga kasembreros kasi marami sa atin ang nakaka-experience talaga ng trouble, ng bad circumstances, ng bad situation mga kasembreros, and parang dito naghahanap ka ng tao o ng someone na makaka-relate siya sa situation mo, tama. Lalo po sa acid reflux. Kasi ang acid reflux, ang dami talaga niyang symptoms, ang dami kang nararamdaman sa katawan. Pero pag tinest naman at saka chinek yung stomach, for example, ultrasound, wala naman nakikita. Kasi nga parang acid lang siya na naligaw mga kasama sa katawan. So, parang nagpapanik ka, nagkakaroon ka ng anxiety, kasi magkatambal din yung acid reflux at saka yung anxiety, yung nagpapanik ka, talagang magkatambal or inseparable din sila mga kasambreros. Every time you feel pain, ache mga kasambreros sa iyong katawan, parang inisip mo heart attack ka na kasi yung puso mo parang bilis ng tibok and so on mga kasambreros. So yun po siya. So nakakatuwa lang na kasi siya parang ang sinasabi ng iba, OA naman to, parang gano'n, wala naman pala pag nung chinek yung heart sa ECG, wala naman, yung chinek yung wala naman. So parang ang hirap i-explain na meron kang nararamdaman pero pag chinek wala. So di ba parang parang sabihin ng tao, maarte ka lang, gano'n. So yung mga tao na merong the same illness or the same disorder, no, yung acid reflux ng mga kasembreros, makaka-relate lang sila sa bawat isa, no. Kami na mga merong ganon mga kasembreros ay nakaka-relate kami sa bawat isa kasi we feel the same feeling, we experience the same experience, we feel the same pain mga kasembreros. So ganon po siya. So si Apostle Paul sa verse na ito nagre-refer sa ating Panginoon na the Father of compassion and the God of all comfort. So ang Diyos natin ay taga-aliw. Siya po ang nagbibigay sa atin ng relaxation, ng peace, ng calmness mga kasembreros. And kasi ang mundong ito, kapag babad ka talaga sa social media, kapag hindi ka marunong disiplina, talagang ubusin niya ang lakas mo, ubusin niya ang stress mo, yung strength mo mga kasembreros. Kasi nga may stress ka, no, magiging bugnutin ka kasi ano ba naman to kasi yung balita, di ba, kaliwat kanan mga kasembreros. So ibaling mo yung attention mo na lang sa mga Word of God, for example, sa mga nakaka-good vibes, nakakatawa. So yun ang aking ginagawa rin mga kasembreros, no, not all the time sa balita kasi
nakaka-stress mga kasombrero. Yes, we have to be aware, we have to be informed mga kasombrero, but not all the time. Kasi nga ang Diyos natin, of course, no, ang salita ng Panginoon, magbasa talaga tayo because ito yung nagre-renew sa atin. Ito yung kumaga pa, yung nagre-refresh sa atin mga kasombrero ng ating lakas, ng ating love, ng ating patience, ng ating kindness, ng ating forgiveness, and so on. These phrases highlight God's intrinsic nature of mercy in His readiness to provide solace in times of distress. Gustong-gusto natin to mga kasombreros. Yung, ang tawag dito, yung ang gulo ng mundo, pero ikaw kalmado ka pa rin because you need to relax. You need to feel calm mga kasombreros. You need to feel solace. Kailangan may peace ka pa rin, kapayapaan sa isipan mo. Kasi may mga bubunuin ka pa ng mga trabaho, may haharapin ka pa mga trabaho, kinabukasan maraming nag-aantay. So, yun po siya. That is why ang pinakamabisang paraan talaga ng pagre-relieve ng stress mga kasombreros at saka ma-feel yung compassion, yung love, yung mercy, yung forgiveness mga kasombreros ay through reading the Holy Spirit or through reading the Holy Scriptures or the Holy Bible. And then yung panalangin mga kasombreros na worship and magbabad sa ating Panginoon. So the term na ginamit dito na the Father of Compassion suggests a paternal care that is both tender and protective. So yung ginamit dito ay ama, no? Ama ng awa, no? Ang Diyos natin ay ama ng awa mga kasombreros. So nagsasuggest ito ng katotohanan na yung tatay natin ay sobrang caring, sobrang protective mga kasombreros sa atin. And sabi nga niya dito, God of all comfort, siya ang Diyos ng lahat ng aliw, no? Lahat ng comfort mga kasombreros, at nag-underscore ito ng katotohanan ng kanyang pagiging complete comfort mga kasombreros na nagmumula sa kanya lamang. So encompassing all situations and needs. Kumbaga pa, lahat ng struggles natin, lahat ng bad circumstances natin ay mas mataas pa doon ng ating Diyos mga kasombreros. Kung kaya sa ating buhay sa ngayon, no, as a sort of final thought natin at application, let's always think, let's always embrace mga kasombreros yung ang katotohanan ng Diyos natin, ang source ng aliw, ang source ng comfort, ang source ng pleasure, ang source at pinagmumulan ng ating kapayapaan sa buhay. So that's ang katotohanan na hindi pwedeng baliin mga kasombreros na kahit na sino man ang magsabi. Ang Biblia, eternal truth niyan mga kasombreros, eternally powerful, at hindi po yan mababali. Kahit na i-reject man ng tao, kahit na i-deny man ng tao, ang truth will always remain mga kasombreros, it will always prevail. So parati po nating tatandaan, and we'll always find comfort, no, at saka aliw sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan at source ng ating comfort now and forever and ever and ever. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, aliw or comfort na nagmumula sa ating Diyos through His Son, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you all.